Kakastart pa lang ng season pero nakapagpamitik na kagad ako sa loob lamang ng 30 matches na may 90% win rate. At share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga magandang gamitin ngayong season para mas lumaki ang chance ng pagkapanalo mo. Malaki ang magiging advantage mo pag ito ang mga hero na gamit mo. Pero syempre bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating page, baka naman. Umpisa natin sa jungler. Ang mga nasa meta ay sina Hayabusa, Fredrin, Akai, Joy, at Glue. Ang pinakamasakit talaga na jungler ngayon ay si Glue at si Joy. Dahil nga na-buff si Glue, mabilis na siyang mag-farm ngayon dahil mas mabilis niya nang may spam ang kanyang first skill. Tignan nyo dito, early game pa lang sobrang sakit na ni Glue. Kung wala kang dash, hindi ka makakatakas sa slow ni Glue. Hindi ko na kailangan mag-ulti, tumba agad si Aldous. Etong hero na to kapag na-open, napakalaki na ng chance nyo na manalo sa game. Imagine, napakakunat ni Glue, tapos ang sakit sa early. Tapos kapag na-takedown pa yung kanyang sininiban, magkukooldown agad yung kanyang ultimate. Basta lagi niyong tatandaan, ang item set lagi kay Glue ay HP build. Dahil mas malaki ang HP, mas malakas ang damage ng kanyang first skill. Early game pa lang malakas na si Glue. Dahil every time na napupunta ka sa iyong first skill, nagkakaroon ka ng HP recovery or parang regen. Next naman sa mga meta jungler ay si Joy. Marami nagsasabi na nerf na daw to. Oo, pero para sa akin, malakas pa rin talaga siya. Sobrang hirap hulihin dahil sa kanyang immunity at meron pang movement speed, napakabilis tumakbo, meron pang shield, masakit ang damage, lahat na kay Joy na. Para sa mga marksman naman, nandito si Brody, Claude, Beatrix, 1-1. At syempre, ang pinakameta, si Carry. Si Carry ang isa sa pinakamahirap kalaban ngayon. Dahil sa bagong item set, mas mabilis na siyang lumakas. Pag naka-item na yan ng corrosion, mahihirapan na talaga yung kalaban niya ni Carry. Ang hirap takasan ni Carry dahil kapag nakabuild yan ng corrosion, kapag tinamaan ka ng basic attack niyan, grabe yung slow. Kaya naman kung hindi nyo ipipick si Carry, much better kung ibaban nyo na lang kasi ang hirap talaga nito kalaban ngayon. Basta na-build nyo na itong tatlong item na to, sobrang hirap na nyong pigilan. Tutunawin ka talaga niya ni Carry. Plus alam naman natin na pinababa na yung cooldown ng ultimate saka second skill ni Carry. Kaya naman pasok na talaga sa meta kasi mahirap na siyang hulihin ngayon, mabilis na yung kanyang dash. Sa mga roamer naman, ang meta ay si Franco, Kadita, Mathilda, Lolita, Diggy, at Kaja. Ang pinaka-favorite kong roamer nung nagpamitik ako ay si Kadita. Sobrang sakit ni Kadita ngayon guys. Hindi man siya na nerf or na buff, pasok siya sa meta. Dahil puro burst hero na ang ginagamit ngayon, si Kadita yung roamer na kahit early level pa lang, kaya na agad maka-takedown ng mga kalaban. Ngayong nagpamitik ako, 13 matches ko tong ginamit at hindi ako natalo. Pwede kang gumamit ng first skill Petrify, second skill tapos ultimate. Sigurado matitakedown mo lagi yung marksman ng kalaban. Basta makombohan mo. Kapag meron ka ng tatlong item na to, mapapaaray na talaga yung kalaban. Kahit roamer ka pa, makakabuhat ka pa ng team. Yun, shower kay Moskov na galit. At syempre kapag Kadita ka, dapat magaling kang mang-bush at magaling kang mang-outplay. Yung tipong pasugod na yung kalaban o kaya nag-skill yung kalaban, sabay bibiglain mo ng pasok. Yung tipong magugulat talaga sa'yo. Isa pa sa mga meta nga na sinabi ko, si Lolita. Dahil usong-uso ang marksman ngayon, sobrang useful ng kanyang second skill. So dito early game pa lang,
Hinaharas na agad natin yung kalaban. Ayan, antayin lang natin. Mag-cooldown yung concussive blast natin. Sabay pasok. Ayan, kapag tinamaan nyo ng first kill natin, tumba yan guys. Malaking tulong din sa clash yung mga set ni Lolita. At syempre, si Franco, meta pa rin yan. Yung suppress kasi walang makakapigil dyan. Kapag na-flickiran mo yung marksman ng kalaban tapos nakagat mo, malaking bagay agad yon para sa team nyo. At syempre, yung mga hook na malupitan, napakagandang tulong din yan para sa mga kakampi mo. Si Matilda kaya naging maganda ngayon ay dahil nga na-buff siya, yung kanyang ultimate ay nakafocus na. Ibig sabihin, kung sino yung may marka ng iyong ultimate, yun lang ang tatamaan ng iyong first kill. Kaya magiging masakit na talaga si Matilda kasi nakafocus na yung kanyang damage. At syempre yan, binanggit ko rin si Kaja. Number 1 pa rin si Kaja ngayon dahil nga sa suppress na nabibigay nito. Kapag may marksman kayong kalaban, sobrang mahihirapan yan. Kahit 1-1 pa yan, walang taka sa suppress yan. Siyempre, lagi mo lang tatandaan kapag roamer ka, ayan, lagi mong dadalawin yung inyong gold lane. At kapag late game na, siyempre, marksman pa rin yung target mo. Kung sino yung masakit sa kalaban. Ito, hindi ko nabanggit kanina pero pasok na pasok pa rin sa meta si Grok. Basta naka-flicker ka kasi napakaganda ng flicker combo dito kay Grok ngayon. Plus, napakalaking bagay din yung check bush na nagagawa ni Grok. Since kapag naka-first kill siya, hindi siya maka-crowd control, sobrang safe pang check bush ni Grok. Dito naman tayo sa mga mages. Nandyan syempre si Eve. Maliit man yung kanyang ultimate, grabe naman yung slow. Si Pharsa, yung kanyang long range ability, magandang pang-counter sa marksman. Si Faramis, yung kanyang ultimate, magandang pang-counter sa burst meta. Si Xavier, balik meta, ang bilis ng kanyang movement speed kapag nag-i-skill siya. At syempre ang hindi mawala-wala sa meta na si Valentina. Sobrang sakit pa rin ito ngayon. Kahit isang beses na lang siya nakakastan ng kalaban, malaking bagay pa rin yung kanyang crowd control since isang segundo na yun ngayon. Sa XP lane naman, nandyan si Yuzong. Magandang panghuli ng mga marksman kapag naka-petri. Si Benedetta rin, nasa meta ngayon. Si Glue, pwede ring maging off-lane. Si Grok, pinipik din ngayon as off-laner or XP laner. At syempre, yung number 1 sa EXP lane meta ay si Lapu-Lapu. Sobrang sakit nito ngayon dahil napakabilis na niyang magkaroon ng passive. Kahit ilan pa kayong umahabol, kayang-kaya kayong palagan nito. Uulitin ko, ito yung mga meta ngayon. Pero syempre, lagi niyong tatandaan, ang mga hero meta ay bibigyan ka lamang ng advantage sa game. Pero at the end, depende pa rin yan lagi sa gumagamit. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.